Sana nga. I mean, So bakit, why will you go out of your way to help that company? Wala wala kayong banding eh. Ako, during my time with San Miguel, part of my job, marami ako na-invento na binigay ko sa kumpanya. Happy ako. so bakit hindi nila gawin uli ala San Miguel ang lahat ng malalaking korporasyon, lalo yung mga malalaking malls, lalo na yung mga people could really help. Hindi kailangan job Entrepreneur. security. Job security. And I think we should really find alternatives to the present system in the malls. Na kung saan yung, again, kanina kasi pinag-uusapan kay RJ Miguel, yung incubator. No? Maybe what we need is a mall also na renta lang. Oo, kung pwede lang. Tapos yung wala na yung pag rainy season mura. Pag yung October, December mas mahal. Hindi kasi, tama no? Kasi maling Iba ganito pang yun price. Natural behavior ng tao yun. Pag may ginawa kang mabuti, dapat bigyan kang reward. Yun ang normal eh. Ang nangyayari ngayon, pag gumawa ka ng mabuti kasi gumanda ang benta mo, nagsipag kang gumanda ang benta, you will be punished. Because that's a form of punishment. Marlene, kumita ka na. Antasan natin pa. Ayun, sakalin ka na. Putulan ka na ng ulo. So saan naman Nasaan na ngayon yung kung ng entrepreneur, motive pinapatay mo? nila mga entrepreneurs. Oo, patay. That's why in this country, only the really, pag sinabi mo, the very, very rich company become richer. The real small one, na kinakain ng mga ng mga running costs ng mga malls and rentals You know, dapat may, fine, sabi nila na iskandalo daw, sino-sino dun sa sex video. Okay? But, ano nga kaya ang economic impact nun? Di ba? Nakarating pa sa Senado, Mamamatay ba tayo as a country kung hindi tayo nakagawa ng batas pertaining to that? Mamaya pala, gusto nyo umattend, mayroong, well, inibita ko ng LaSalle Institute for Governance. It's a forum about internet censorship. Pupunta ako kasi gusto ko yung subject, no? But, yun nga, I mean, itong video issue, yayaman pa tayo niyan? Kakain ba yung mga Pilipinong nagugutom? Di ba? Bababa ba yung numero ng poverty? Hindi yata eh. Ito dapat tugunan yung mga ganito Yung mga entrepreneurs, yung mga galing natin, mga scientists, marami tayong mga scientists at mga developers na ngayon. Ang dami nating matatalinong Filipino talaga na naggagawa ng sarili nilang concept na pwedeng itinda. So, dapat i-concentrate talaga to na tulungan sila. Are you a Christian? Yes. Do you pray? I pray every day. Even before I sat down here, I prayed. You pray that we will have an area in a mall na rental lang. Sana nga. Saan? You know, there was a time we were just dreaming na sana magkaroon ng ancestral domain yung mga indigenous people. Many years ago, dream lang yan eh. Then, came along a man named Ronald Cosalan. Naging congressman siya. Igurot din siya eh. Siya ang author ng Indigenous Peoples Republic Act. And because of that, nagkaroon na ng ancestral domain. Which is good. It's a reality now. So ngayon, protected na yung area ng mga indigenous people. Okay? Ngayon, why not? Kampanyahin natin. Yung laki-laki ng mall, alam mo, nagpapalakihan sila eh. Claim, number 1 na kami, number 2. Okay lang, sige. Yung bang claim na yan, kakain ba tayo dyan? Okay, ganito na lang, sige. Magsa-shopping kami dyan, pero bigyan mo kami ng area na yung mga entrepreneurs namin, rent lang. Sana. Sino makakatulong nan? Ikaw na lang. You keep coming back here, maybe we can do that. Yeah, we should. Because I can really tell you a lot of problems going on. That's why mga entrepreneurs, pupunta na lang sa Amerika at magpakatulong o mag-sales lady. But, alam mo, I'm really a diplomat. I mean, I'm on leave from the Foreign Service. And I believe that diplomacy is the art of the impossible. Di ba? So, who knows?
Why not? madadaan sa usapang maganda. Why not? Marami actually mga Taipan, mga owner ng mall. They have a social conscience. Ha? Kakatok lang tayo. Mamaya sa aming pagbabalik. Sana nga. Okay, welcome back to Bears and Bulls. This is the coverage of the Philippine stock market. I'm your host, Ike Singers. And our guest now is Miss Marlene Craig. I'm really fascinated, actually almost dumbfounded by what I see. Kanina na-overwhelmed na ako dun sa young scientist natin, but wow, meron pala tayong Filipina designer na may potential na sumikat sa buong mundo, and yet parang nasasakal. We're showing the products of, let's show it, no? We're showing the products of Marlene here. Binaliktad lang namin para secret kunyari. But we're showing you the diversity, no? Because Marlene is a designer, and this is just proof to show that she can design so many product lines, and these are all have global potentials. The ones on the right over there actually was made for a well-known skincare company already. Networking. Mm-hmm. Alam mo, Marlene, ang potential nito in terms of creating livelihood, grabe. You It know? will help a lot of people to Well, make- anyway, I'm not a politician, but I'm gonna try and help you. Kasi, yun nga parang sayang talaga. Sayang yung potential natin. Kanina, I mean, again, with all due respects to all those famous people, sabi ko nga, okay naman yun. Masaya tayo, nanalo si Pacquiao, no? But let's not stop there. Kasi there's more to the Filipino genius than just winning a boxing game. Di ba? Yung Pacquiao victory, paminsan-minsan lang yan. Baka he might even be the last of the great Filipino boxers. But what you represent here, after you, maybe there can be another great Filipino designer. And I can imagine the thousands of young enterprises. Again, going back to that Anita Roddick example. Ang Starbucks actually, not to plug them, but there are companies like Starbucks, so many other companies na ang supply chain nila nagsisimula sa mga farming communities. That's true. Di ba? Ganun dapat eh. And Toyota is not bragging about it. But totoo yun. Not just Toyota, by the way, but most of the Japanese car makers, meron silang network na doon sila bumibili sa baba. Sa mga SME. That's true. Kaya everybody is happy. Di ba? Lumalaki yung negosyo ng lahat. And this one, I can just imagine the giant supply chain that can be created by this enterprise. And not only that, don't you know that percentage-wise of imports of cosmetics, kasi colonial mentality, comes from Thailand, Malaysia, and United States, of course. Pero naman, Pilipinas naman, hindi naman natatalo sa katalinuhan. Kung kaya ng Malaysian at Thailand, Pilipina, mas kaya Alam mo, nabanggit mo yan. design ng cosmetics. May counting deception actually. Again, let's not mention names Okay. here, no? Ours is not to destroy, but ours is to build, no? But napansin ko, maraming Filipino brands, na supposed to be Filipino brands, ang products nila gawa na sa abroad. Made in China pa. It's a deception kasi ang mga Pilipino,